Okay. So, let us first go to our scripture. May I ask siguro sino may Bible sa inyo? You just raise up your hand. Philippians chapter 2. Yung isa hahanapin niya Philippians chapter 2 verses uh, 12 up to verse 13. Philippians 2 verses 12 to 13. Okay, Philippians 2 verses 12 to 13. And yung isa naman, i-open ninyo, siguro si Jake, nakita mo na, Philippians chapter 2 verse 12 to 13. Mirasol, may Bible ka? Hanapin mo ang 2 Corinthians chapter 10 verses 3 up to verse 5. Verse 3 to verse 5. Okay? So, anak Jake, sige, please unmute yourself and read our scripture, our first scripture, and then afterwards, anak Mirasol will read the second scripture. Philippians chapter 2, verses 12 to 13. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure. Okay, thank you, anak. Anak Mirasol, can you also read 2 Corinthians chapter 10, verses 3 up to verse 5? So while we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Amen. Thank you, anak Mirasol. At sa napag-usapan natin kanina, naintindihan natin kanina sa nabasa, there are things na dapat nating mapag-aralan. Una, sa Philippians chapter 2 verse 12 is working out our own salvation. So, na-explain na natin ito, palitan natin yung salvation ng bodies. And then yung workout, palitan natin ng exercise. Kaya exercise your own bodies. Pagkatapos ito, meron tayong binasa sa 2 Corinthians chapter 10, especially verse 5, ang sinabi dito, casting down imaginations. Ang ating title sa gabing ito, ng ating pag-uusapan, okay, the lesson is casting down imagination. So, if you have your notes ready, you can write it down. Una is, let us talk about imaginations. Ano ba itong casting down imaginations? First, let us study what imaginations is. Ano ba ito as a whole? Imaginations, galing ito sa Greek word na logismos. Pag sinabing logismos, ito ay patungkol sa computation at sa reasoning. Unang-una, computation, reasoning. Kaya palitan natin yung imagination ng computation and reasoning. Casting down computation.
casting down, reasoning. May root word itong logismos. Ang root word niya is logizomai. Bakit ko sinasabi ito? Para at least makita ninyo ang pattern. Ang logizomai, ang ibig niya sabihin is estimate. I-estimate mo. Or conclusion. Therefore, casting down estimation and casting down conclusions. Therefore, imagination, saan ba ito nagsisimula? Hindi ito nagsisimula sa puso. Nagsisimula ito sa isip. Kaya nga, imagination. Napakahalaga ang imagination. Okay? Na ating dapat ingatan. Sa tingin niyo, bakit natin dapat ingatan ang imagination? Because in the book of Genesis, sandali lang po, hanapin ko, because napakahalaga nito na dapat nating itong mapag-aralan. Okay. Now, in Genesis chapter 11, open nyo sa Genesis chapter 11. Sa Genesis 11, mabasa natin dito, and the whole earth, in verse 1, dapat may Bible kayo para at least dire-diretso ang ating pinag-uusapan. And the whole earth was of one language, one speech, and it came to pass as they journeyed from the east that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there, and they said one to another, go to, let us make brick, and burn them thoroughly. And they had brick for a stone, and slime had they for mortar. And they said, go to, let us build us a city and a tower whose top may reach unto heaven, and let us make us a name. Okay? Take note of this word. Let us make us a name. Hindi, let us make God a name. Let us make the Creator a name. No, let us make us a name. Ibig sabihin, itaas natin sarili natin. Tuloy natin. Lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. This is now where God has moved dito sa gawain ito. Pakinggan ninyo ang sinabi ng ating Panginoon. In verse 5, and the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded, and the Lord said, behold, the people is one, and they have all one language, and this they began to do, and now nothing will be restrained from them which they have what? Which they have? Sino nakabasa? Imagined. Imagined. They have imagined to do. Nakita nyo? Napaka-strong ng imagination. Sinabi dito ng Panginoon, because nagkakaisa na yung mga tao, and they have one language, they are united. And there is nothing that they can do na ini-imagine nila. Kaya ito, ang lesson dito is not yung ginawa ng Diyos, kundi yung sinabi niya. Napakahalaga ng imagination. Paano nagkakaroon ng imagination? Iyon ang ating dapat patungkulan sa gabing ito. How do we have imagination? Una, pag-aralan natin yung pinag-usapan nating mga meaning. Okay? Sa logismos, ibig sabihin, computation. Kapatid, pagdating sa problema, gaano ka kalakas mag-compute? Okay? Pag may problema tayo, anong unang tumatakbo sa isip natin? Compute. Second, reasoning. Kapag may problema tayo, ano ang tumatakbo lagi sa isip natin? We reason out. Reasoning. And then we try to blame others. Okay? Now, punta naman tayo sa logizomai. Kapatid, pag may problema ka,
how do you estimate the problem? You estimate the problem as so big. Pero we have a big, big God. Next, anong conclusion mo pag ikay nagkakaproblema? Kaya napakahalaga na malaman natin ano ba yung imagination na ito. Ang imagination is kailangan natin itong makontrol. Inulit ko, makontrol. Sino ang nanonood o nakakaantabay sa nangyayari sa ating bansa? Grabe na ang nangyayari sa ating bansa. Hayag-hayagan ang talagang yung korupsyon, hindi lang korupsyon, yung pagpapanig ng mga ibang mambabatas sa mali. Grabe, nakakahiya. Kaya nga minsan may nagsabing isang kapatiran, nakakahiyang tawagin na ako ay Pilipino. Doon nagkamali ang kapatid nating ito. The more na nakikita natin na bumabagsak ang ating bansa, the more na tayo nananalangin. Kasi we concluded already. Kung ano man ang nakikita natin sa ating bansa, we cast down imaginations. We cast down every conclusion that states, hindi ako dapat naging Pilipino. Kapag nakikita natin na ang ating paligid ay walang asenso, talagang wala, wag tayo mag-estimate. Commonly, nangyayari, we tend to estimate. Estimation is hindi yan ang dapat nating ginagawa. We do not estimate the problem. We do not estimate kung ano ang maaaring mangyari. We just trust God. Okay? Next. Anong nangyari sa ating bansa? Tanong, what's your reasoning? Okay, BBM ako. Okay. Duterte ako. Gitna ako. Reasoning should not be applied pagdating sa mga ganyan. Anong dapat natin gawin? Idulog natin sa Panginoon. Last, ano ang ginagawa mo? Paano mo to sinosolve? How do you compute it? Are you computing it in accordance to your strength or through the anointing of God? Casting down imagination, napakaluwang ng ibig sabihin ng imagination if we're going to study its Greek context. At napakahalaga na alamin natin na ang imagination ay isa sa sinasabi ng ating Diyos na bantayan natin. Sa Book of Genesis pa lang, sinabi niya na yan. Na ang imagination natin, yan yung pwedeng manira sa ating relasyon sa Diyos. Kaya maski na ano ang ganda ng ating desisyon, ang ganda ng desisyon natin, that is our computation. That is our estimate. That is our conclusion. Pero hindi pala ito kagustuhan ng Diyos. Because it is coming from our own imagination. Hindi sinabing imagination na pag may nakita ka, anong nang-i-imagine mo? No, hindi yon. Pag sinabing imagination, ito yon. Computation, conclusion, estimation, and your own reasoning. Not the reasoning coming from the Word of God. Pag nawala na ang Diyos sa eksena, nawala na ang pagkilos ng Espiritu Santo sa iyong buhay, wala na. Foul yan. Hindi na yan dapat mong i-push through. Kaya napakahalaga, kapatid, nung sinabing sa atin na ang prayer meeting natin magiging online, what was your imagination? Is your imagination nag-compute ka ba? Nag-conclude ka ba? Nag-reasoning ka ba? Bakit ko sinasabi ito? Lahat ng nangyayari sa ating buhay, inulit ko, lahat ng nangyayari sa ating buhay, kumikilos ang demonyo. At ang demonyo, enticing us to make a wrong decision. By
by deciding good decisions. Pero it's not holy. It's not godly. Good decisions sometimes, okay? Good decisions sometimes are not godly. Okay? Halimbawa, mag-asawa, nag-away. It's a good decision na iwanan na ng babae si lalaki o lalaki si babae. It's a good decision. Pero is it righteous? Is it good? Okay? Isa pa. Noong nagkasalang isang tao sa Diyos, yung unang-unang pinatay dahil sumuway sa Ten Commandments. Sino nakakalam nun? Ano ang kasalanan niya? Ang unang pinatay na sumuway sa Ten Commandments. Sino nakakalam? Ano yung kasalanan niya? Siya ay kumuha ng mana sa araw ng Sabado. Sabbath day. Sa araw ng Sabbath day. Kaya pinagbabato siya. Bakit? Nakalimutan niya yung batas. Yung law ng Diyos. So kung papansinin natin, it is good na patawarin siya. Tama? It is good na patawarin siya. Walang mangyari. Okay, we understand. I-reprimand lang natin. Warning. Pero is it godly? Let's talk about Ananias and Sapphira. The decision of the Holy Spirit na patayin sila doon. At that instant, at that moment na sila nagsinungaling. Kung titignan natin, kung pag-aaralan na salita ng Diyos, kung masyado tayong God is love, abay, dapat pinatawad. Because God is love. Pero anong ginawa ng Holy Spirit? Pinatay si Ananias. E di nilalabas pa lang si Ananias, okay? Nung nailabas na, biglang pumasok si Sapphira, namatay din because nagsinungaling siya. At bumalik pa lang yung naglabas kay Ananias, nakita si Sapphira, nilabas na naman. So tanong, not all good decisions are approved by God. And not all bad decisions, okay, not all bad decisions are literally evil. Palang bad decision kasi ang ginawa ng Diyos sa taong ito. Bakit pinagbabato? Bakit pinatay si Ananias at Sapphira? In the context of yung mga humanist, pag humanism ang kikilos, Christian Science ang kikilos sa mga nag-aaral ng polemics, diyan lalabas yan. God is love. God is love. You're now changing the context or the nature of God. God is love, but God is holy. Therefore, our imagination must not lead us to sin. Our imagination must not lead us to decide our own para sa atin, our own benefit. Kaya nga, casting down. So, ang casting down, ang ibig niya sabihin sa Greek is to demolish and to destroy. So, we have to destroy lahat ng computation, lahat ng reasoning, lahat ng estimation, lahat ng conclusion na hindi nanggagaling sa Diyos. Pastor, tanong, ano itong imagination na ito? Ano ba to? Ano yung computation, reasoning, estimate, at conclusion? Okay, tuturuan ko kayo sa mga hindi pa nakapag-aral ng how to interpret the scriptures. Kung may tanong ka sa Biblia, sa isang bersikulo, ang sagot ay nasa bersikulo rin, or before or after. Therefore, we go to chapter 10, verse 5 of 2 Corinthians chapter 10. 2 Corinthians chapter 10, verse 5. Casting down imaginations. Ano itong imaginations na to? Every high thing. Lahat ng matataas na mga bagay na itinataas ang sarili niya against
against. Hindi lang against God. Ano nakasulat doon? Against the knowledge of God. Not against God, but against the knowledge of God. Kaya kapag mayroong mga Bible study at nag-offer ang Bible study sa bahay nyo, huwag nyo sabihin ayaw ko. That is against the knowledge of God. Unless yung magtuturo sa iyo ay hindi Kristiyano. Ay talagang wag kapag ito ay iglesia o saksi na ituturo nila is against the deity of Jesus Christ, ay wag ka, alam mo na yung religion na yan eh. Pero kapag yung pastor mo o yung leader mo o yung mga kapatiran nagsabi, Bible study tayo sa bahay mo. Let us know more about God through the Word. And then nag-ayaw ka. That's an imagination. That's a conclusion. That's an estimation. That's a computation. That's a reasoning that exalts itself. Okay? So, nakuha natin. Imagination is yung sinabi dito, every high thing that exalts itself. Exalts, siyang naitataas, wag na natin pag-aralan patungkol sa Biblia. I believe in God. I know God. I know Jesus. Oh, really? But are you seeking God? Ano sabi sa James? You believe in God? The demons also believe and tremble. Okay? You speak the word of God, Satan also speaks the word. Okay, so we really need to study on how to know more about God. Huwag tayong mag-aral patungkol sa buhay ni pastor, sa buhay ng kapatiran, sa buhay ng kung sino-sino diyan. Pag-aralan natin kung sino ang Diyos. Amen. Pero kapag ang isang tao masyado nang kinakampihan itong taong ito, na siya ay kulto o nagtuturo ng mali, abay, sabihan mo na siya. Kasi yan yung justice. Yan yung tinatawag nating righteousness because God is in you, working in you. Amen? So, mamaya pag-pray natin yan, we have 3 prayer items na gagawin for our own selves at para sa ating bansa. Kasi napakahalaga na yan ipapanalangin natin. Now, tuloy natin. Casting down. Ano ang ika-cast down natin? Imaginations. How? How? Balik ulit tayo dito sa verse 5. Casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, ito na, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Inulit ko, bringing into captivity. You lay hold on it. Lay hold on it. Captivity, you take it captive. Kapag gusto mong i-capture ang isang bagay, hindi mo i-capture sa pamamagitan ng tingin. I-capture mo sa pamamagitan ng kamay. At kapag ito ay huhulagpos, for example, manok, anong gagawin mo? Talaga yayakapin mo. Amen? So yan yung captivity. Talagang hindi mo bibitawan. Captivity nga ron. You will take it captive. Nakawala yung baboy. Laki-laki nun. So talagang buong katawan mo, you will take it captive. Maski saan ka dalhin yan. Mahal ang baboy ngayon. Okay? So anyway, enough of that. Bringing into captivity, ano yon? Ano ang dapat mong hindi bitawan? Take note of this word. Every.
Anong ibig sabihin ng every sa Tagalog? Bawat. Bawat. Every thought. Bawat kaisipan. Hello? Kapag may isa na nagsabi about kay Kristo o patungkol sa Diyos, pakinggan mo. You must bring into captivity every thought. Every thought, okay? Pero kapag ito ay naging imagination, cast it down. Kasi meron katuloy eh. Ano yung thought na to? To, not of. To. Ano ibig sabihin to? Patungo. Doon. Ayun. To the obedience of God. That will lead you to obey Christ. So ano si Kristo? Christ, sabi niya, in the beginning was the world, and the world was with God, and the world was God. Okay? Ano pa sinabi doon sa Revelations 19, verses 13 and 16? Jesus is the word of God. Ano pa sinabi ng ating Panginoon? John 8:32, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Therefore, to the obedience of God, of Christ, is to the obedience of the world. Because Christ is the truth. Christ is the word. Amen. Christ is the word of God. Christ is the prophecy. Because from the prophets, from the laws, from Moses and to the prophets, ibig sabihin, the law and the prophecy, patungkol yan kay Kristo. Kaya nga yung prophecy is Christ. Therefore, from Genesis to Revelation, you really need to obey Christ. Lahat ng tinuturo ng salita ng Diyos, it will lead us to obey the word, to be the believers, to be the children, to be the stewards, and to be the servants that God wants us to be. Amen? Klaro ba? O mabilis? Okay lang? Okay lang. Pakituloy natin. May natututunan tayo. Okay? So I do hope and I do pray that we are learning something. Okay? Because mamaya magpe-pray tayo. Next. Punta na tayo dito sa 2 Corinthians pa rin tayo. Verse 12. 2 Corinthians chapter 10, verse 12. Okay, sinong pwede magbasa? Anak Christian, andun ka? 2 Corinthians chapter 10, verse 12. Pabasa po, anak. Sige po. 2 Corinthians chapter 10, verse 12. For we dare not make ourselves of the number, or compare ourselves with some that commend themselves, but they measuring themselves by themselves, and comparing themselves among themselves are not wise. Wow. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. For we dare not make ourselves of the number. So, hindi natin ibinibilang ang sarili natin sa kanila, of them, like them. We do not consider ourselves like them. Sino yung them na ito? Comparing ourselves with some that commend themselves. So we do not compare ourselves sa mga taong itinataas ang sarili nila. We don't compare. Or we do not compare sa mga tao na kaya nating itaas ang sarili natin. We do, okay, yan yung tendency natin eh. Pansinin nyo, itong human nature, we try to compare ourselves to people who are weaker than us. We try to compare ourselves to people who are, kumbaga, mas mababa sa atin. We do not compare ourselves with people who are knowledgeable than us. If you want to compare yourself with Christ. Kaya nga ano sinabi sa salita ng Diyos, for me to live is Christ, to die is gain. You need to compare yourself to Christ. Kaya casting down imagination is to allow yourself to compare every computation,
every reasoning, every estimation, every conclusion to Christ. Ganito rin ba ang gagawin ni Kristo? Tama ba ito? May itataas ko ba ang pangalan ng Panginoon? O ang pangalan ko? Kaya napakahalaga na yung casting down imaginations, dito nagsisimula ang problema ng sanlibutan. Nagkakaisa, maalala natin, di ba, yung una, nagkaroon ng Senate hearing. Ng Senate majority, Senate minority. Noong si Tito Soto, si Tito Soto ang Senate President, nagkaroon ng tinawag na majority. At yung majority, binoto si Alan Peter Cayetano. At pagkatapos nun, nagkaroon na naman ng majority. Okay, kaya ngayon na ay sino ba yung Senate President? Si Chis Escudero. Chis Escudero. Win Gatchalian yata. Win Gatchalian, si Win Gatchalian ang So, nakakatuwa na ganyan ang nangyayari. Nagkakaisa sila because yung imagination nila, yung conclusion nila, hindi naaayon sa Diyos. Kaya tingnan nyo, pati yung mga attorneys natin, alam na nga nilang baluktot, tinutuwid pa nila. Tapos yung tuwid, binabaluktot nila. Nakakalungkot. Kaya minsan, pag nanonood ako ng news, ang sakit sa puso. Because it's not good. But I need to watch it because I need to pray for it. Kailangan ko ipanalangin. Kaya nung nabasa ko to, pinagpipray ko ang ating bansa. So tuloy natin. They measuring themselves by themselves. Listen mga kapatid, hindi ko sinasabing hindi ka kumbaga wag kang gagawa ng bagay na kapuri-puri. Ang sabi dito, wag mong purihin ang sarili mo. sabi niya dito, measuring themselves by themselves. Itinataas mo sarili mo. Itinataas mo sarili mong bangko. Wag. Hayaan mo ang iba ang magtaas sa'yo. Anong sabi ng Panginoon? Kapag ikaw ay naimbitahan sa isang piging, wag kang pupunta sa harapan, ba't pumunta ka sa likod? Why? Kasi baka mamaya, pag pumunta ka sa harap, mayroon pa palang may mas mahalaga sa'yo, pinaalis ka doon, napahiya ka. Pero kapag doon ka sa likod, anong gagawin ng iba? Ika'y tatawagin sa harap, papaalisin yung taong nasa harap. Now, God gave you the honor. Amen. So, kaya kayong mga kapatiran, kapag ako'y nakikita nyo pumupunta lagi sa likod, nagiging biblical lang po ako, ha? Okay? Kasi mahirap na. Baka mamaya ako yung pinalayas doon sa harap. Now, last. And comparing themselves among themselves. Kino-compare nila ang sarili nila sa sarili rin nila. Wow, hallelujah. Okay. Alam niyo, nung nakagawa ako ng libro, ngayon 4 na ang aking na-i-publish. Okay. Publish. Pero iba yung nagawang libro. Pag sinabing publish is, na-register yan. So, may copyright siya, may ISBN. Hindi ako pwede magbalaki. Bakit? Mas marami pang nagagawa yung iba. Nung nakita ko, alam niyo ba kung ilan nang nagawa kong libro? Sa totoo lang, ilan ang nagawa kong libro? Mahigit 13 na. 13. Pero, si Miles Monroe, ilan nang nagawa niyang libro? Wow! Hindi mabilang. Kaya sabi ko, bakit ko i-compare yung sarili ko sa sarili ko? No! I compare myself to those who are higher than me. Kaya kung nakikita ko ginagawa nila ito, ang gandang ginagawa nila, Lord, gusto ko rin maging ganyan. Because gusto ko ikaw na itataas. Yun ang magandang comparison. You compare yourself with others for the glory of God. Amen?
pwede mong i-compare yung sarili mo sa iba. Pero hindi sa iba na mas mahina sa'yo o mas maliit sa'yo. Dapat ikumpara mo yung sarili mo sa mas mataas sa'yo. If you want to be a champion, lahat ng exercise mo, training schedules mo, training yung training mo mismo, yung training regime mo, ito ay ikukumpara mo sa training ng mas nakakataas sa'yo, ng mas malalakas. Kasi kapag ang gagawin mo is ikukumpara mo lang sa sarili mong training, abay kapatid, wala mangyayari sa'yo. Kaya we need to compare ourselves with others who are higher than us, who are much spiritual than us, for the glory of God. Kasi kapatid, hindi natin kaya ikumpara ang sarili natin kay Kristo. Hindi. Mahirap. Kaya nga ikinukumpara natin yung sarili natin sa iba na nakikita natin na gumagawa para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pwede natin ikumpara ang sarili natin sa kanila. At kung ano ang nagagawa natin ngayon na maganda, ikumpara natin sa kanila. Ay, wala pa ako sa kalingkingan ng kapatid kong ito. So question, Pastor, papaano kung wala na akong makita na nakakagawa ng ginagawa ko? Simple lang, kapatid, maluwang ang mundo. May mga taong mas magaling kaysa sa atin. May mga taong mas maraming nagagawa kaysa sa atin. Ako, ginagawa ko dito, sinasabi lang, grabe na nagagawa ko, buong bayan ng season. Kapatid, yung iba nga, buong probinsya. Hello, dito na lang sa sa Mindanao, buong probinsya ginagawa nila. Grabe. Yun nga lang, hindi nga lang Kristiyano. Ibang relihiyon. But still, may nagagawa sila. Kaya you have to compare yourself sa mga taong mas nakakagawa ng higit pa sa'yo para mas lalo kang mag-improve. Because if we will compare ourselves to others na mas magaling pa tayo kaysa sa kanila, hindi tayo mag-improve. But if you will compare yourself with others that are better than us, mag-i-improve tayo. Amen? Kaya sa mga nag-aaral sa Bible school, never compare yourself sa pastor mo. Wag na sa pastor mo. Pwede mo i-compare yung sarili mo sa mas mataas sa pastor mo. Okay? So pwede 'yon. Okay? So now tuloy tayo dito. Kapag natututo tayong mag-compare at mag-measure, okay? That will equate to carnal thoughts. Carnal. Yung carnal thoughts, ibig sabihin makamundo. Ibig sabihin ng carnal thoughts, iniquity. Para lang sa sarili mo. At yung carnal thoughts, it will lead to disobedience. How? Andi dito yan, nakasulat yan sa 2 Corinthians chapter 10. For the sake of time, hindi ko na iisa-isahin. Basahin ko na lang sa aking notes. Look after outward appearance. Kapag natututo ka mag-compare and measure, magdi-disobey ka eh. Hindi mo na hold captive ang every thought to the obedience of Christ. Nagiging disobedient ka. Bakit? Kasi ang tinitignan mo, outward appearance. Naalala ko one time just a testimony. Nung nalaman nila na ako yung kinuha ni ginawang ni Bishop Donald na regional coordinator patungkol sa PAIGA, patungkol sa Bethesda, sa feeding program. At nalaman nila na nagpapakain tayo ng more than 700 children sa church. Nagkaroon sila ng
malaking expectation sa akin. May dumalaw na pastor dito sa church. Hindi pa ganyan yung church noon. Okay, hindi pa ganyan. Hindi pa aircon. As in talagang butas-butas pa rin. Hindi naman sobrang butas. Wala nga lang pintuan. Nung dumalaw sila, kita ang daming mga bata, ang daming kumakain. Sabi niya sa akin, Pastor, saan yung church mo? Ayan, oh. Alam mo sabi niya? Oh, Pastor, wag ka magbiro. Hindi yan yung church mo. Saan church mo? Ayan nga. He was expecting a big church. Why? Because we were feeding 700 children. 700 children per week. Per week for 1 year. So, saan nanggaling yung pondo? So, yun yung point na yung tao kasi, kapag may naririnig sila, nagkakasala ka sa Diyos because may imagination na pumapasok sa isip mo that leads you to think na ganito sila. Huwag. Comparison na yan. Next, self-commendation. You commend yourself. Mas magaling ako kaysa sa kanya. Halimbawa, may nagsalita, may nag-speak. Okay, nakikinig ka. Pakikinig mo, dami niyang mali, oh. Ang dami niyang mga paulit-ulit na salita. Mas magaling pa ako sa kanya. Kasalanan na yan. Pastor, ano dapat kong gawin? Pag-pray mo. Pag-pray mo. Lord, give this person wisdom. Give this person more of your guidance. Kasi may mga taong anointed pero hindi sila nakakapagsalita ng maayos. Kasi salat sila sa kaalaman, sa edukasyon. Okay? So, wag nating maliitin ang mga tao na hindi nakakapagsalita ng dire-diretso. Isa na diyan si Moses. Moses hindi nakakapagsalita ng diretso yan. Pero anointed siya. Amen? Never commend others in behalf of that person. Wag na yan ang imbitahin mo. Pero grabe palang anointing. So, inulit ko mga kapatid, anointing is not equivalent to motivational speaking. Okay? Iba yan. Anointing is different. Anointing sometimes hindi ka nakakapag-motivate. Basahin yung James. Yung book of James, basahin niyo yun. The book of James is actually a preaching of James. Preaching yan ni James. Kaya kung babasahin mo yung preaching ni James, kung ituturo yan sa simbahan, walang mga tao makikinig. Why? Because it's masakit, madugo. Madugo ang pagtuturo niya. Action, action, action. Kaya ano nangyari yung mga tao kung ngayon ituturo yan, sasabihin nila, ay wala, hindi yan anointed. Hindi porke yung message is talagang masyadong masakit, hindi na anointed. Iba yan. Kapatid, hindi rin po pwede na kapag ang ganda ng nasasabi niya, you feel good always. Wow. O kaya yung church is talagang yung mga praise and worship talagang grabe ang tuwan-tuwa ka, and then yung message is talagang wow, ang galing naman, ang ganda naman, walang patama. Hindi tulad doon kay Pastor Jansen, panay patama, panay repentance, panay pagbabago. Yes, anak, sweet-coated o sugar-coated na mga words. Hallelujah, praise the Lord. Okay, wag ganon, okay? Next, sabi ko na, we compare ourselves to those who are weaker. So, may tanong dito, bakit kailangan natin i-cast down ng imagination? Why? Ang sagot ay adi dito rin sa 2 Corinthians chapter 10. Because we do not war after the flesh. Okay? You do not compute. You do not conclude. Because we do not war against the flesh. Okay? And our weapons of warfare, hindi rin carnal. It is mighty through God to the pulling down of strongholds. Pastor, saan itong strongholds na ito? Dito, sa ating kaisipan. Dito, ang strongholds ng kaaway.
our imaginations. Kaya napakahalaga na dapat tayo ay patuloy na manahan sa salita ng Diyos. At pag may mga ganitong gawain, huwag kayong magmimintis dahil maganda ang ating napag-uusapan. Now, before we go to prayer, mayroon pa akong gustong i-discuss. Philippians chapter 2, verse 12. Philippians chapter 2, verse 12. Sinabi dito, wherefore, my beloved, as you have always obeyed, okay, not as in my presence only, but now much more in my absence. Pag-aralan dito yung sinabi niya. Work out your own salvation with fear and trembling. Therefore, sa pamamagitan ng salitang ito, how can we cast down imaginations? Simple lang. Obedience, whether you are in public or private. Whether you may kasama ka o wala kang kasama. Yan yung sinabi ni Pablo sa mga Filipo. Wherefore, my beloved, as you have always obeyed. Okay? Not as in my presence only, but now much more in my absence. Nung nasa presensya ni Pablo, grabe, nag-o-obey sila. Pero mas grabe sila nag-o-obey nung wala si Pablo. Okay? Napakahalaga to that we need to obey God, obey His word, even though walang nakatingin sa atin. Amen? Tuloy natin. Dito sabi niya, work out your own salvation. Tulad na sinabi natin kanina, palitan mo yung salvation ng body, palitan mo yung workout ng exercise. Exercise your own bodies. Palitan mo yung salvation ng skills and talents because after ng salvation, ang ibibigay ni Lord sa atin is our body, skills, talents, blessings. So work out, you exercise whatever things that the Lord had given you because you are saved. Amen? Because you are saved. Napakahalaga yung mga kapatid na isipin natin tayo ay naligtas ng ating Panginoon. How? With fear and trembling. May takot sa Diyos. At kailangan ginagawa mo ito hindi para maitaas ang sarili mo, kundi maitaas ang Diyos. At ipinapakita mo to sa iba. Wow, kapatid, ang galing mo. Ay, hindi kapatid. All for the glory of God. Kasi natatakot ka na kunin mo yung kaluwalhatian, kunin mo yung papuri. Minsan, unknowingly, isa na ako dyan, unknowingly, natatanggap ko yung papuri. Lahat tayo guilty dyan. Minsan, natatanggap natin yan. Kapatid, ang galing mo. Minsan, thank you kapatid, but to God be the glory. Tinanggap mo na eh. Nag-thank you ka eh. Sabihin mo na, to God be the glory, sa Kanya lamang po. Huwag ka na mag-thank you. Kasi pag nag-thank you ka, parang tinanggap mo. Yes, Lord. Mayroon din pumuri sa akin. Thank you, Lord. Huwag ganun. Okay? So anyway, work out your own salvation with fear and trembling. How? Through devotion and prayer life. Kapatid, nag-usap kami ng anak ko kanina at pinag-usapan namin kung paano mamuhay ang isang believer. Prayer life is different from petition life. Petition. Kasi ang iba, ang prayer life nila, petition life. Laging hingi. Lord, ito yung plano ko. No. Prayer life is not supposed to be like that. Kaya sabi ko sa kanya, pag nagpe-pray ka, ito ang lagi mong ilagay sa puso't isipan mo. Sino ako sa harapan ng Diyos? Okay? Karapat-dapat ba akong lumapit sa Kanya? Sino ako? Pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, isipin mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. Papakinggan ko ba siya? Kaya kapag meron ito sa'yo,
nagbabasa ka ng salita ng Diyos at alam mo kung sino ang Diyos sa buhay mo, hindi ka magmimintis magbasa ng salita ng Diyos. You will not miss a day na hindi ka nagbabasa. Kailangan mo magbasa. At kapag ikay nananalangin at alam mo kung sino ka sa harapan ng Diyos, hindi ka hihingi kay Lord. Hindi ka hihingi ng kung ano-anong blessing. Anong sasabihin mo, Lord? Hindi ako karapat-dapat sa harapan mo. Patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkakasala. Let your presence be with me, Lord. Ganyan eh. Yan yung prayer eh. Prayer is like that. You don't need to ask. Hello. You don't need to ask. Why? Because dalawang verse. Lagi ko sinasabi ito sa inyo. I-memorize yung verse na to. Matthew 6:33. If you seek first the kingdom of God and His righteousness, lahat ng pangangailangan mo, idadagdag ng Diyos. Hindi niya ibibigay, idadagdag. At kung ikaw ay nagagalak sa mga gawaing tulad dito, na nagbibigay papuri sa Kanya, if you delight yourself in the presence of God, in the Lord, He will give you the desires of your heart. John 15:7. John 15:7. Maganda ito. John 15:7. If you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will and it shall be given to you. Ano yung i-ask mo? The presence of God. And once the presence of God is with you, because He is the divine creator, He is the owner of gold, silver, and everything. He will add kung ano kailangan mo. He will give you the desires of your heart. Amen? So, kapag prayer life ang pinag-uusapan, kapatid, may I ask you, petition life ba ang ginagawa mo? Always, laging nagsasabi ka ng, ng hinihingi mo lagi kay Lord? Pastor, pwede ba na hindi na ako humingi? Pwede hindi ka humingi, pero pwede rin humingi ka. Pero, may pero, mas marami ang paghingi mo ng pagpapatawad. Mas marami ang hinihingi mo na pagbabago, na pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Lagi akong maski na umiiyak talaga ako lagi sa sarili ko. Umiiyak ako lagi pag nananalangin kay Lord. Kasi lagi ako nagkakasala eh. Lagi ako nagkakasala. Parang ito ngayon, nagkakasala ako. Kasi 1, 2, 3, 4, 4 lang ang naka-video, yung iba hindi. Nagkakasala ako. Iniisip ko, natutulog kaya yung iba? Nakikinig kaya sila? Baka may nangungulangot yung iba kumakain. So, nagkakasala ako eh. Why? Because my imagination is concluding. Ayan tuloy si Mama. Wow! Nagpakita rin si Mama. Nagpakita rin si Mirasol. So, nakikinig sila, di ba? Praise the Lord. Ang galing magpatama ni Pastor. I love you all. I love you all. Okay. Now, we're going to pray. We're going to pray. So, but before that, do you have any question? Hello, Sia! Hello, Sia! Nakita ko yung baby natin, no? Hello, Sambales pa rin. Magaling niya magsamba. Okay? Anak, papalitan ko na ang yung probinsya ng Sambales, gagawin ko Sambamor. Sambamor, hindi Sambales. Sambamor. Kasi diyan kayo eh, kaya you will samba more sa Sambales. Wow. Para na ako si Kuya Ronnie. Ang galing mag-isip ng joke. On the fly. Now, siguro magsasabi kayo, Pastor, pwede bang magsingit ako ng prayer item ko? Kapatid, if you need a prayer na maipag-pray kayo, isend niyo sa akin privately. I will pray for it privately, not here. Okay? Not here. Kasi may iba hindi nagsasabi ng prayer nila kasi nahihiya sila. Kaya kung ganun ang nangyayari, sa akin na lang directly o sa mga kapatid na gusto nyong maging prayer partners ninyo. Okay? So ang ating ipapanalangin, 'di ba, nagbigay ako sa inyo ng manual, 3 'yon, right?
Tatlo. Purity of self, the power to press toward the mark, and proof through testimony. Ito yung tatlo. So ano yung pagpe-pray natin? Una, purity of self. Purity of self. Na humingi tayo ng tawad sa Diyos because sa totoo lang, Lord, hindi ako nakakapag-devotion. Sa totoo lang, Lord, ang prayer habit ko is petition habit, panay hingi ng hingi. Patawad, Lord, dahil hindi ako nakakapanilbihan sa iyo. So therefore, tatlo ang ating ipagpipray dito. Una, ang ating pagbabasa, ang ating devotion. Next, ang ating panalangin, nagiging paghingi. Okay? Next, ang ating panawagan, hindi na tayo naninilbihan sa Diyos. Isang paninilbihan sa Diyos, makinig maigi, isang paninilbihan, umattend sa church. Paninilbihan yan. Kasi ikaw ay naglalakad patungo sa church. Ito ay paninilbihan na rin sa simbahan, pakikinig mo. Hindi ka man naglalakad, ikaw ay nakikinig. Napakahalaga ito. So therefore, we need to pray and I need you to agree with me. Okay? So ako lahat ang gagawa. We need to pray for this. And I want you to agree because we need really to purify ourselves. Amen? So let us all bow down our heads and let us pray. Dakilang Diyos, sa oras na ito, kami ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. We do not deserve, O God. We do not deserve you, Lord. Kami ay makasalanan. Napakarumi namin, Lord. Kami ay patuloy na nag-iisip ng hindi maganda. Every moment, Lord, na kami nakakapag-isip ng hindi ka nais-nais. Patawarin niyo po kami. Gawin niyo po kaming karapat-dapat na manalangin sa inyo. Na maidulog namin sa inyo ang lahat ng mga aming nais sabihin. Dakilang Diyos, kami ay patuloy na humingi ng kapatawaran sapagkat minsan sa aming buhay, hindi na kami nakakapagbasa ng inyong salita. O madalas na hindi na kami nagdi-devotion, patawarin niyo po kami. Kami po ay nagsasabi na mahal ka namin, pero hindi namin binabasa ang love letter ninyo para sa amin. Lord, forgive us. Forgive us, O God. Let your word maging buhay sa aming puso at kaisipan. Ang inyong salita ang mamuhay sa amin. Patawarin niyo rin po kami kapag ang aming prayer habit ay nagiging panay paghingi na lang ng blessing, paghingi na lang ng tagumpay. Nakakalimutan namin na ang prayer habit namin ay patungkol sa inyong presensya na sumaamin. Na kayo ay mas lalo naming makilala. That we seek your face. Patawad po, dakilang Diyos, na minsan nagiging tamad kami sa pag-attend sa church, sa pag-attend sa mga ganitong mga gawain, o mismo sa pagtulong sa iba. Patawarin niyo po kami kung nakakalagtaan namin ang panawagan na iginawad ninyo sa amin. Patawad, dakilang Diyos. Linisin niyo po kami mula sa aming ulunan hanggang sa aming talampakan upang kami maging karapat-dapat. Tulungan at turuan niyo po kami na huwag namin ikumpara ang sarili namin sa mga taong makasalanan, but ikumpara namin ang sarili namin sa inyong salita. Na kayo ang dapat naming tularan. We must be Christ-like and to have the mind of Christ. Patawarin niyo po kami kapag may problema kami, our imaginations, yun ang nananaig. Hindi po namin kayo nakukonsulta. Kami ay patuloy na naghahari sa aming mga desisyon. At kayo ay nagiging second opinion na lang, Lord. Help us and teach us, O Lord, to trust in you, to obey your word 100%, to be faithful. Mold us, O God,
Mold us right now. Mold us. Hubugin niyo po kami na naaayon sa inyong kagustuhan. To be a vessel of your blessing and a blessing to so many. Mold us, O God, upang kami ay maging mga anak ninyo, katiwala ninyo, at mga alipin ninyo. Salamat po, dakilang Diyos, because alam namin, kayo ang Diyos na hindi nagmamaliw. Kayo ang Diyos noon, ngayon magpakailanman, patuloy na sumasama sa lahat ng mga anak nyo nagtitiwala sa inyo. Salamat po, dakilang Diyos, at patuloy na kaming mananalangin, hindi lamang para sa aming sarili, kundi maging sa aming bayan. Patawarin niyo po ang bawat mga leader namin, magsimula sa presidente, sa senado, dito po sa korte, sa lahat ng mga liderato na nasa public office ngayon. Patawarin niyo po kami, patawarin niyo po sila kung ang kanilang mga desisyon ay hindi nagiging kaaya-aya sa inyo. Kung ang kanilang desisyon ay panay for their own selves, for self-interest lang, hindi po for your glory. Patawarin niyo po ang aming bansa. And Lord, we pray, raise up godly leaders. Raise up godly leaders, O God. Malapit na pong dumating ang barangay election. Ang aming panalangin, raise up godly barangay captains, godly barangay kagawads, godly barangay SK. Salamat po, dakilang Diyos. Kayo ang aming pinagkakatiwalaan sa mga darating na panahon. At bukas, Lord, alam namin, panibagong araw, samahan niyo po kami. At kayo po ang maluwalhati sa aming patuloy na pagsunod sa inyong kautusan. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Patuloy tayong Amen. manalangin. Ito ay power to press toward the mark. Kailangan natin na kapangyarihan. Ito ay nagsisimula sa Espiritu Santo. To press toward the mark. Tayo ay magkaroon ng tiwala sa kanyang salita. Tayo ay sumunod sa sinasabi ng Espiritu Santo. At tayo ay maging perfect in all our ways. Let us pray. Father in heaven, kami po ay naririto muli at ang nais namin, tulungan at turuan niyo po kami na magkaroon kami ng kalakasan at magawa namin ang mga nais ninyo. Tulungan at turuan niyo po kami na magtiwala sa inyong salita. Sa aming pagbabasa, kayo ang magdala sa amin sa mensahe na nais niyong maitanim sa aming puso't kaisipan upang ang inyong salita, ito ay magbigay buhay sa amin at sa aming pamilya. Tulungan at turuan niyo po kaming sumunod sa inyong mga pinag-uutos sa pamamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo. Basbasan niyo po kami at ang lahat ng naririto ngayon at ang aming pamilya ng basbas ng Espiritu Santo upang magampanan namin ang lahat ng nais ninyo. And Lord, as we have given us the skills and talents, tulungan niyo po kami na ma-perfect namin ito upang kayo ang siyang naitataas at naluluwalhati. Salamat po, dakilang Diyos. At patuloy tinataas din namin ang lahat ng mga kapatid namin na hindi namin kasama dito, na sila ay samahan ninyo na magtiwala sa inyong salita at sumunod sa mga pinag-uutos nyo. And may they be perfect in all their ways. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And for the last na ating ipagpipray is ang ating patotoo, the proof sa pamamagitan ng ating testimony, na tayo ay makita na mga ehemplo na dapat nilang sundin saan man tayo dalhin ng ating panyapak, whether in our work, in our business, basta in our everyday life. May others see us as an example to follow. And may we be faithful representatives ng kaharian ng Diyos. Magkaroon tayo ng spiritual influence na sa lahat ng mga nakakakita sa atin, ang nakikita nila ang kaluwalhatian ng Diyos. At tayo po ay lumulog sa ating Panginoon, humingi ng kalakasan at tapang sa loob na maipahayag natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay.
tayo ay patuloy na dumulog sa ating Panginoon at tayo po ay magbabad sa kanyang presensya. Dakilang Ama, minsan pa kami ay dumudulog sa inyo. Lord, we continue to pray na kayo lang ang kumilos sa aming buhay. Patuloy na kayo lamang ang mag-mold sa amin so that we will be an example to others that they may follow. Lord, sa aming trabaho, make us faithful. Make us faithful in our work, in our workplace, and even sa business, sa skills, sa talent, sa aming pag-aaral, in everything that we do. Make us faithful, O God, upang lahat ng mga nakakakita sa amin, they will see that faithfulness and we will be an example for them to follow. Ganyan din po ang nangyayari ngayon sa aming bansa. Ang sinusundan na po ng marami ngayon ay ang korupsyon na ginagawa ng ibang mga liderato mula sa Senado hanggang sa Congress. Lord, we pray, O God, na ang nakikita ng mga tao ay ang mga dapat ilang sundin ng maayos, yung may mga takot sa inyo, yung may mga banal na takot sa inyo. Salamat po, dakilang Diyos. And teach us, O God, to be your faithful representatives unto thy kingdom, upang magkaroon kami ng spiritual influence so that as we let our light so shine before men, they will see our good works and glorify you, Father God, who is in heaven. And Lord, I pray, give us the courage to share your word. Give us the courage to be your witnesses upang makita at maipahayag namin ang kabutihan mo sa aming buhay, sa aming pamilya, at sa aming simbahan. And Lord, I pray as a pastor of this church, as a pastor of these children of yours, Lord, samahan niyo po kami. Alam niyo po ang bawat pangangailangan ng bawat isa. Hindi na namin to kailangang elaborate. As long as we continue to seek first your kingdom and your righteousness, you will add ang lahat ng mga pangangailangan namin sa aming buhay, sa aming pamilya, at sa aming simbahan. Dakilang Ama, nagtitiwala kami na kayo lang ang kikilos sa aming buhay at kami ay patuloy na imomold ninyo upang ang aming mga gagawin, ito ay maging kaaya-aya sa inyong harapan. Dakilang Diyos, tinataas ko rin po ang bawat pamilya namin na kayo ang sumama sa kanila at magbigay ng basbas upang sa lahat ng aming mga ginagawa, dakilang Ama, ando doon po ang inyong gabay. Ano man ang mga pagkakamali namin, right there and right then, we will ask for your forgiveness. Salamat, dakilang Diyos, because you are giving us that discerning spirit. Sa lahat ng aming mga gagawin, sa lahat ng aming mga desisyon, we will discern what is true, what is just, and what is wrong, and what is wicked. Salamat po, dakilang Ama. Teach us, O Lord, to follow whatever things na nais niyong gawin namin, na nais ninyo na aming ipatupad sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming simbahan, sa lahat ng aming mga ginagawa. Dakilang Ama, kami ay patuloy na nagtitiwala sa inyo because you are our Jehovah Rapha, you are our healer, you are our Jehovah Jireh, you are the one that surely will make it come to pass. Lahat ng aming mga petitions, lahat ng mga alam ninyo na nakikita niyo sa aming puso't kaisipan na mga pangangailangan namin, Lord, mangyayari ito sa bawat buhay, bawat pamilya ng mga kapatid ko na nakikinig ngayon at maging sa mga kapatiran namin na wala. Lord, I pray and I declare your manifestation sa bawat buhay ng bawat isa. Salamat po, dakilang Diyos. Truly, O God, kayo ang Diyos na hindi nagpapabaya. Kayo ang Diyos na siyang sumasama. Let thy kingdom come and let thy will be done sa bawat buhay, bawat pamilya ng bawat isa as it is in heaven. Kami ay patuloy at patuloy na dudulog sa inyo no matter what happens in our lives, no matter what happens in society, we will continue to praise you. We will continue to worship you. We will continue to enthrone you. We will continue to adore you. We will continue to exalt you because you are our God. You are our Savior. You are the one that molds us and continue molding us. And you are the one that will lead us
to the path of victory and good success. Salamat po, dakilang Diyos. We give you all the glory. We give you all the honor. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, Jesus Christ, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. And Amen. 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 Hallelujah. Amen. Amen. Praise Praise the the Lord. Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. We continue to adore you. We continue to worship you. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Napakabuti nyo. Napakabuti nyo. Hallelujah. 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 Lord, salamat po, dakilang Ama, napakabuti niyo. Kayo ang Diyos na hindi nagbabago. Kayo ang Diyos na patuloy na sumasama sa amin. Salamat, 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 salamat po. Hallelujah. We give you all glory and honor in Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Mga kapatid, God is good. All the time. Hallelujah. All the time. Lahat po tayo, let's turn on our cams. Mga kapatid, turn on our cams. Okay, let us all, parang ano na lang eh. So, sa mga hindi ko nabati, babatiin ko ngayon, si anak Pidgin, si Nanay Veronica, si anak Mark, si Mitch, si Army, Paso Army, at maging si TJ, siguro diyan yung family nila. Hello one and all. Okay, let's all point up and then let us all smile. Hello Aisha. Point up tayo, point up, Aisha, point up, point up. Okay, ready? 1. Oh, Mitch. Oh, naghang si Mitch. Okay, ready? 1, 2, and... Okay, mga kapatid. Thank you and God bless us all. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Have Shabbat a shalom. good night po. God bless. Bye-bye. God bless us all. Bye-bye. Good night.